Samahan niyo muli kami sa simpleng kaganapan nga mga mare dito sa atin. Kaya naman tara mga mare, sabay-sabay nga tayong manood ngayon. O siya, ito yung kaganapan nga namin magnanay dito. Pagkaligo ko nga, ito nga si Gael ay naghanap na naman nga ng dede. Iba rin pala ang sakripisyo nga mga mare kapag sa'yo nga dumedede, kasi kahit antok na antok ka, kailangan mo nga bumangon. Halos walang tulog nga rin ako nito mga mare, kaya naman talagang antok na antok nga ako nito, pero kailangan ko pa nga rin siyang asikasuhin. Sabi nga, hindi mo maiintindihan ang pagiging nanay hanggat hindi ka nga nanay. Ngayon, mas naiintindihan ko na nga yung sakripisyo nga ni mama sa amin. Dati nga, pag sinasabi ni mama na iba yung sakripisyo niya sa amin, eh hindi ko yun maintindihan. Pero ngayong nanay na ako, mas naiintindihan ko nga siya mga mare, at mas minahal ko nga rin si mama. Kasi iba talaga ang sakripisyo ng mga nanay, kaya tayo mga anak, dapat mahalin natin yung mga nanay natin. Kasi nga, mula nga mga mare nung nasa tiyan at paglabas nga natin, ay talaga namang inaasikaso tayo. O siya, ito mga mare, pagkatapos ko magpadede, kumuha na nga rin akong kanin namin ni Pangit at makakain na nga rin, baka malipasan na naman tayo ng gutom. Si mama nga, ang niluto nga ay ginataang kalabasa, kaya itong ulam natin ngayon. Ang sahog nga niya ay sardinas, kaya naman mapaparami na naman ang kain natin for today's video. Tapos minatira pang ang manok, ay na nga rin yung sinahog para nga hindi rin masayang. Nung mga bata kami, ay paborito talaga namin to mga mare, lalo na nga kapag gata. At eto nga si mama, tuwang-tuwa sa nakuha niyang bra. Bagay na bagay nga daw sa akin to mga mare, kaya naman tuwang-tuwa at pinapakita nga niya. Sinamantala na rin kasi talaga naman mga mare na kumain na, kasi nga itong si Gael ay tahimik lang naman. Ito nga si mama ay kinakausap-kausap ka at hindi pa nga sumasagot. Totoo lang, sobrang excited nga kami mga mare kapag nga kaya niya nangangumiti. Yung tipong kala mo nakikipag-usap na sa'yo, at sobrang excited nga kami dun. At eto nga mga mare, may nagpadala nga ulit sa atin ng mga damit mula sa Nera RTW. Abangan nyo na nga lang mga mare yung mga nakuha nga natin dito. Bali bukas pa kasi yung upload nun. At eto naman yung kaganapan sa bukid. Kung mapapansin nyo ulit, hindi na naman nga kasama si tatay, kasi nga iba rin yung pakiramdam pa rin niya. Sabi niya nga masakit nga daw mga mare yung batok niya, kaya sabi ko magpapacheck up nga kami. Baka nga kako high blood na naman nga siya mga mare. Kaya naman ngayon ay sila Kuya Noli at Naki na nga lang ang pumunta dito, at sobrang lakas din talaga ng hangin ng mga oras nga na to. Kaya kitang kita nyo talaga mga mare, lumilipad yung mga dahon-dahon dito. Kasi napansin ko nga yun kanina mga mare nung umaga, talagang napakalakas nga ng hangin. Kaya tiyak ako na malakas din ang hangin dito. Marami nga nagsasabi dapat nga daw magkaroon nga tayo dito ng hose. Magkaroon nga daw tayo dito ng generator mga mare. Siguro saka na nga lang ito, wala pa tayong budget para dun. Saka hindi natin to balon. Nakikiigib nga lang tayo kila Ate Marlene, balik kasi lupa nga nila to. Hindi pa naman nila nagagamit, kaya dito muna nga tayo umiigib. Parang din tayo nun mga mare, tiwala lang, pero hindi pa talaga ngayon. At saka sa okay naman sila tatay sa pagdidilig nga nila. Yaan nyo mga mare, kapag meron na nga tayong sariling balon, baka magkaroon na nga tayo. At eto nga si Kuya Noli, pinagdidiligan na nga rin yung mga halaman dito. Pero nakakatuwa talaga mga mare, at hindi ako nagtatanim. Tingnan nyo naman, meron ng mga bunga yung upo natin. Nako mga mare, baka hindi ko na tumaantay at pitasin na natin, lagyan natin ng sardinas at miswa. Kaya ba mga mare, anong gusto nyo nga luto sa upo? Nung nakita ko nga to mga mare, talagang na-excite nga ako. Ibig sabihin nun ay namumunga na nga sila. Ito pa kasi yung natira nung binaha mga mare, kaya naman nakakatuwa at nakasurvive nga. Pagkatapos nga ni Kuya Noli magdilig, eto nag-asikaso na nga rin sila sa pagsasaing, dahil dalawa lang naman din sila at pati yung mga aso. Sa susunod nga ay hindi na dito nakakainip, lalo na kapag pwede na nga natin dito dalhin si Gael. Nang kailan nga lang din mga mare nang pupunta nga tayo dito. Huling punta ko nung birthday ko pa. Saka nga buntis pa ako nun mga mare. Pero sa pagbabalik ko nga, kasama na nga natin si Gael, at eto nga sarap ng ulam nila. O saktong-sakto dito kung pwede na sana yung upo. Kasi kami dati mga mare, yung upo nilalagyan nga namin ng noodles. Yun, masarap din yung try nyo. At eto pala ang ulam nila mga mare, pang almusal, pero syempre masarap yan. Nasabi kong pang almusal, sa iba kasi inaalmusal lang yan, pero sa atin nga hapon at tanghalian ay pwede sa atin yan. Dati nga dalawang laki mi nga mga mare na noodles ay ginagawa pa naman napakaraming sabaw. Ultimo nga mga mare, wala ng lasa, lalagyan na nga lang namin ng asin at betchin, okay na. May nalalaman pa nga sila mga mare ditong paampalaya. Pagkatapos nga magluto ng noodles, eto na, milulutuin na naman nga sila. O diba, tingnan nyo naman, hindi talaga sila nahilig sa tuyo ngayon, no? Halos buong linggo ata tuyo ang inuulam nila dito. Sa totoo lang, hindi naman nakakasawa ang tuyo, isa nga sa paborito namin noon. Lalo na nga pag umaga. At nga dalawa lang sila, marami pa rin sinain ni Kuya Noli para naman sa mga aso. O siya, tingnan nyo nga mga mare ang ulam nila. Uy, naiinggit na naman siya. Ito kasi talaga yung ulam na mamimiss mo nga kapag nasa probinsya ka. Sabagay,
kahit hindi sa probinsya, masarap nga din ditong inuulam. Pero kasi marami din nagko-comment na ito nga daw yung gustong-gusto nga nilang inuulam sa probinsya. Alam kong makaka-relate dito yung mga OFW. Aminin nyo, isa nga to sa namimiss nyo dito kainin sa Pilipinas. Alam ko kasi may mga bansa na ayaw nga nila ng toyo kasi nga daw napakatapang nga ng amoy. May mga napapanood pa nga ako sa labas sila nagluluto ng toyo dahil nababahuan yung amo nga nila. O siya, pagkatapos nila magpahinga, nag-asikaso na nga rin sila dito ng pagkakama-kama nga ng lupa. Dahil ito lang naman yung gagawin din nila mga mare dito kasi nga syempre wala naman sila maitatanim pa. Bukod doon ay wala naman si tatay kaya hindi sila makakapagtanim. Ang magagawa lang nila yung ganito. Nawa naman ako sa comment nga mga mare na kaya nga daw ako dinadalaw ng mga kaibigan ko kasi may pera na ako. Sa totoo lang, sila yung mga kaibigan ko ng mga panahong walang-wala ako. Yung panahon na ako yung nililibre nga nila mga mare. Maswerte ako sa mga kaibigan ko na yun kasi kahit barong-barong yung bahay namin dati ay hindi nga sila nadidiri na kumain nga sa amin. Hindi nga sila nagdadalawang isip na pumunta nga mga mare sa bahay nga namin noon. Kumbaga, tanggap nga nila kung ano nga lang ang meron kami noon kaya naman nakakatuwa hanggang ngayon ay magkakaibigan pa nga rin kami. Tutuwa nga ako na hindi nga rin sila nagbago. Mga kilala kasi ako mga mare, pinagbablock ako, ina-unfriend nga ako simula nga naging vlogger tayo. Tapos ipapangwento nga kami na kami ang nagbago sila nga ng unfriend. Kaya nakakatuwa sa mga kaibigan ko noon at ngayon ay nanatili silang kaibigan ko. Kaya naman natatawa na nga lang kami sa comment nga ng ganun. Kaya kapag may mga kaibigan kayo na sa hirap at ginhawa kaibigan mo pa rin ay talagang pahalagahan nyo. Pero may punto rin naman mga mare yung nag-comment nga na yun. Yun nga lang hindi nga para sa amin yung comment niya. May mga ganun naman talagang tao mga mare pero hindi nga yun para sa amin. Kasi iba nga rin talaga yung pagkakaibigan na nabuo nga namin dahil mga bata pa nga kami nun. Nasa 17 or 16 pa nga lang kami nun mga mare. So bali magsasampung taon na kami magkakaibigan o dibang tagal-tagal na. O siya, mabalik na nga tayo dito mga mare at kung marinig naman si Gael na umiyak pagpasensyaan nyo na. Kasi nga ay tinotoyo na naman nga ang baby. Bago nga sila umuwi dito, nagdilig muna nga rin si Kuya Noli. Abay busog na busog sa tubig tong mga alaga nila. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.